Hello mga kabayan, magandang hapon. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon, umpisahan natin yung kay Kagwang Damulag Official. Kasi dito ho natin mas maiintindihan yung kwento ng buhay ng isang partially blind na balot vendor na ngayon ay nandoon na, tinutulungan na ni Pinuno Ka Business. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat, sa Ka-Business Official, Papa Rins TV, at sa Ka-Business Family, at sa aking munting kubo. Maraming salamat po doon sa 3,416 na subscribers sa aking channel na nariyan laging alam ko ang iba mga silent viewers lang. Then, yung mga nagla-like, comment, nagsishare, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads dahil kahit papano po, may patak-patak na pumapasok na revenue sa aking munting channel. Pakunti-kunti po, nandun tayo sa mga sintabo-sintabo lang, pero pag naipon na yun, aabot din tayo doon sa minimum na kailangan para may pumasok na sa ating account. Kaya maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. Ngayon, shoutout ko po na ang aking mga kasama mga reactors. And of course, ilalagay ko na lang po yung kanilang mga pangalan dito sa screen. At yung mga kagwangs na rin po, shoutout. Kay Mrs. Ka Business, shoutout din po. Kay Labos Dave, kay Budang. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. So ito na, yung partially blind na isang kababayan natin na ang pangalan niya, ayon nga nung tinanong ni Kagwang Damulag, siya po ay si Tatay Antonio Akla, mag-59 years old na daw po siya this coming September 22, at masasabi kong sila yung pinagtagpo at itinadhana. Kasi hindi naman ho nag-scout si Kagwang Damulag Official. Nandun siya, nakaparada, nakastandby, siguro naghahanap ito siya ng pasahero doon sa area na yon. At nagkataon na nakuha yung atensyon niya, naagaw ang atensyon ni Kagwang Damulag na may narinig siyang kumakanta. So, ayun na, si Tatay Tony or Antonio na balot vendor, ang akala nga ni Kagwang Damulag normal. Yung pala partially blind nga, hindi malabo ang kanyang paningin. Pero dito ako bumilib sa kanya. Alam niyo mga kababayan, habang pinanonood ko silang dalawa na nagkukwentuhan, ito si Kagwang Damulag at saka si Tatay Antonio, tumatayo yung balahibo ko. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa kanyang sitwasyon na kahit PWD siya, malabo yung kanyang paningin, alam natin na napaka-importante yung mata sa ating buhay. Kahit ako ako malabo yung mata ko. Pag wala akong eyeglass, hindi ko na makikita yung mga letters na yan. Hindi ko na makikita. Pero sa vision ko naman, masasabi kong okay, 20/20 pa rin siguro yan. Sa reading lang talaga. Ayun. So, ang ibig kong sabihin dito, para kay tatay, napaka-positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Lumalaban siya. Ayon nga sa kanya, siya pa nga daw minsan ang hinihingian ng, may nanghihingi ng limos sa kanya. Kaya sinasabihan niya, naiinis nga daw siya, na dapat siya nga itong manglilimos pero hindi niya ginagawa. Doon ako bilib kay tatay. Dahil hindi niya ginamit ang kanyang kapansanan para mamalimos. Kundi nagsikap siya, ayan, nagtinda siya ng balot, marami siyang racket, nandun siyang namasura, kung ano-ano daw mga tinitinda niya, mga ice drop, mga ganun-ganon, makadiskarte lang sa buhay. At naikwento nga niya dito kay Kagwang Damulag na yun, dalawa yung anak niya, yung isa nakapag-asawa na hindi nakatapos sa pag-aaral, then yung isa niya, yung bunso, ay nag-aaral ngayon. 17 years old daw. At yun ang kanyang ikinakayod para nagsisikap si tatay na makatapos. At shoutout sa iyo, tay, isa ka rin po palang waray. Maupay nga kulop, hain mo, tay. Salamat kay usa ka nga inspirasyon. Haaton, mga igkasiwaray nun, nga nagmamalahimugod para mabuhi. Na di rin magpinan nga rola. Sana maintindihan niyo ako. Yun, para kay tatay yun. Bilib ako sa iyo, tay, kasi talagang ginampanan mo ang iyong pagiging padre di pamilya sa kabila ng iyong kapansanan. So, nakakatuwa. So, isa siya, silang ang pamilya niya, yung asawa niya, isa rin palang ka-business fanatics, ka-business supporters na lagi daw ito nanonood sa mga upload ni Pinuno Ka Business. Yun nga lang, sa time ngayon, inasira na nga daw yung cellphone, kaya medyo, na si tatay,
hindi sila nakakapanood, hindi sila updated. Pero dito ka talaga mapapabilib. Yung asawa niya, sila, alam nila na tumutulong ang ka-business official. Pero tayo, bakit hindi kayo lumapit noon kila ka-business para matulungan kayo? Sa tingin ko, pasok kayo dahil sa kapansanan mo, pero nagsikap pa rin ho kayo. Talagang napakabait ng ating Panginoon, di ba? So, lahat, dahil nasa kabaitan ni tatay, nagtiyaga siya, nagsakripisyo siya, nagsipag siya hanggang sa dumating yung right time na nagkita, nagtagpo ang landas nila ni Kagwang Damulag. At akala nga niya, nito ni tatay, nakakatawa, baka nga daw scam ito si Kuya Damo. Scammer ka, Kuya Damo. Pero nung narinig niya na yung boses, doon na nakilala na ni tatay, totoo na ito, dito scammer. Kasi nga, naririnig niya ang boses ni Kuya Damo sa mga vlog nila Pinuno Ka-Business. Although, hindi nga niya makikita pag nanonood yung asawa niya, naririnig lang niya talaga. So, kilala niya, nakasama daw niya pala si Bong sa pamamasura. So, kilala niya si Bong. Matagal na nga daw na panahon. Yun nga, nung time na yun, siguro namamasura pa to si Bong, or baka nung time na nagloko to si Bong, na nagkaroon ng problema, nagkikita pa sila. Kasi sabi nga niya, nawala na nga daw si Bong, hindi na niya alam kung saan napunta. Kasi nga, hindi na siya updated. Kasi hindi na sila nakakapanood at wala na nga cellphone. So ito pa ng mga kabayan, kung bakit masasabi kong talagang gumagalaw sa buhay ni tatay ang ating Panginoon. Yun nga, pinagtagpo sila ni Kagwang Damulag at mas marami pang blessing na darating dito kay tatay. Alam ko to. Naninigurado na ako. Bibigyan ko na lang ng reaksyon yung part 1 nung nakita na ito ni si tatay ng ka-business official at na-interview na rin mo ito. Magre-reaction mo ako doon. So dito lang ko tayo kay Kagwang Damulag dahil pambihira po ang pagkakataon na ito na nagtagpo nga ho sila. Sino ang makapagsasabi? Ang layo po, sa totoo lang, yung sinabi ni tatay na lugar na inuuwian nila, na nakikitira sila, dahil nga wala na silang bahay, di na sila pinalayas daw sila sa inuupahan nila kasi hindi na daw makaupa. So mayroon magandang loob, pinatira sila doon sa isang barong-barong, sa isang bahay, katabing ng ilog. So masasabi ko talaga, tay, mahal ka ng ating Panginoon, mahal ng Panginoon ng iyong pamilya, kaya nagtagpo ang landas ninyo ni Kagwang Damulag at naniniwala ako na darating ang tamang panahon din na matutulungan ka talaga as in panghabang buhay ng ka-business official. Malakas ang kutob ko tay. Matutulungan ka. Baka sakali, pray natin mga kababayan, ka-business at saka kapapi, na ito si tatay maging isa sa maging beneficiary din doon sa lupang pangarap ng ka-business official. Diba? So, kinikilabutan ako talaga as in, iniisip ko yung habang nagkukwentuhan ito sila, kumakain si Kuya Damo ng balot, pinayar naman niya, worth 100. Pero nakalimutan ni Kuya Damo na alukin ito si tatay na sabay silang pakainin. Kasi alam ko yung pag nagtitinda ka, bilang yun kahit gustuhin mo mang kainin, hindi mo pwedeng bawasan kasi pag kinainan mo yan, hindi mo mababawasan din yung kita mo, maminus na yun. Na to si Kuya Damo, siguro na overwhelmed ba siya. Nag-alok man siya si Kuya Damo yung mga dumadaan, pero si tatay nakalimutan nyo talaga, kuya, na bigyan din, libre. Pero naman, nung nagbayad siya, keep the change. Bigay siya ng 100. Malaking bagay yun para sa mga katulad ni tatay na nagsisikap. Kaya tuwang-tuwa siya doon. Sabi nga niya, iipunin niya yung 50 na sobra, kukunin niya yon, ipunin daw niya. Pero yun yung sakripisyo ng isang tatay. Sana all na lahat ng tatay, ganon siya manindigan, ganon siya magsakripisyo, ganon siya panindigan yung kanyang obligasyon at responsibilidad sa pamilya. Napakapambihira. Kasi yung ibang mga tatay dyan, papogi lang, patambay-tambay lang, painom-inom lang ng mga libre-libre. Real talk, marami yan. Sa totoo lang. Diba? Kaya bilib ako sa mga ama na ganito, na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Nakakatuwa. Kaya mag-iingat lang ko kayo palagi. Ang hirap po maglakad na ganyan, inaabot kayo ng gabi. Hindi kayo umuwi hanggat hindi nauubos ang iyong paninda. Sandali lang po. Welcome back self po. Babalik po ako. Nalista po ako saglit mga kabayan. In respect po kasi naghudyat po dito ng dasal. Yung dasal po ng mga amo. Nalarinig po kasi yung sigaw sa labas. Yun nga,
Patungkol dito, balikan natin si Tatay Antonio at saka si Kuya Damulag. Yun nga, sabi ko dito na napakaswerte ni Tatay dahil na pinagtagpo nga sila ng dalawa at alam ko, naniniwala ako, malakas ang kutob ko. Instinct na isa to sa matutulungan din nila Pinuno Ka-Business na hindi yung pang one time na tulong lang at naniniwala ako na habang buhay hanggat kung tatanggapin man ito ni Tatay, kung sakasakali man, ay sigurado ako doon. Hindi sila pababayaan ng ka-business official. So, napakabuti ng ating Panginoon, di ba? Kaya tayo, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sinasabihan ko rin yung sarili ko. Lisa, huwag ka mawala ng pag-asa. Darating din yung liwanag, di ba? Kasi ngayon, puro pa tayo sacrifices sa pamilya. Diba? Alam ko naman, lahat naman tayo eh. Basta huwag tayo susuko sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. So, ayun, yung layo ng nilalakad ni Tatay from, sabi nga niya, taga-Bagong Silang siya. Phase 4, tapos pupunta siya doon sa mga subdivision na mga binanggit niya. Malayo po yun. As in. Sobrang layo. Tapos pupunta pa siya doon sa Almar, yung binanggit niyang lugar. Malayo din ho yun. So, biro niyo lalakarin niya pauwi sa kanila. Ganun yung sakripisyo niya. Kaya sa ating mga kababayan, dyan sa area na yan, kung makikita or makakasalubong niyo man si Tatay, suportahan niyo po. Bilhan niyo po siya ng kanyang paninda. Dahil malaking tulong ho yun para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Para makauwi rin ho ng maaga si Tatay. Hindi naabutin ng ganong, sabi nga niya, naabot siya ng 1:00 ng madaling araw, 10:00 ng madaling araw. Yun nga lang, naghahabol siya ng oras kasi dun sa isang subdivision daw, nagsasarado yung gate, hindi siya pwedeng makapasok na pagkaganon. Kaya hanggat maaari, makapasok siya o makalabas siya bago man dumating yung time na bawal na ang mga outsiders. Kaya bilib ako sa iyo, Tay, dahil sa pagsisikap mo, ginagabayan ka ng ating Panginoon sa bawat lakad mo, mayroon kang anghel, biruin mo, may mga nagbibigay din ng mga blessings. Yung tungkod mo, nabanggit mo yun, na binigay rin sa iyo, at may kapote ka rin. Pero para sa akin talaga, nakakabilib yung ganitong klaseng ama. Diba? Kung tutusin sa bahay na lang siya kasi delikado eh. Hindi niya makita yung sabi nga niya, pag nahulog yung piso, hindi na niya alam hindi na niya makita kung saan mapunta. So, ganun po kahirap ang kanyang sitwasyon. Diba? So, yun lang, mga kababayan, napakaswerte tayo, mga normal ang pangangatawan, kaya magsipag ho tayo, huwag ho tayong umasa na lang na babagsakan tayo ng grasya. Sipag-sipag lang din po. Tsaka, huwag ko tayo manluloko ng kapwa. Paalala lang po. Kasi marami, yung sabi niya ni Tatay, baka scammer. Alam niyo yung scammer eh. Napakabuhay na buhay yung dugo ni Tatay. Mabibilib ka sa kanya, napaka-positibo, palakanta. Yun talaga, kaya magaan ang buhay niya kahit ganun man sila na yun, yun ang sinasabing isang kahit, isang tuka talaga. Nagsisikap lang para walang maagrabyado. Diba? Kaya Tay, nasa sayo na yung swerte. Hindi ka pababayaan. Nandiyan ka na. Ginawa si Kuya Damo na instrumento para matulungan ka, makarating ka sa ka-business family. Kaya ingat po tayong lahat. At maraming salamat po. Excuse me. Gusto kong humatching. Reality talaga, normal, tao lang. So yun, maraming salamat. Kabayan, shoutout po kita kay Kabayan OMC's Vlog. One Chance Channel. One More Chance. Ayan. Shoutout po sa'yo. Then shoutout din po kay Kalami Vlog. Ate Ninette, shoutout. Ate Marilyn, shoutout po. Sa aking pinsan, Walls Tradition, shoutout Day. Masaya ako dahil nakita ko na yung mga upload na okay kayo, nakarating kayo sa iyong destination. And kabayan na si Pascual, salamat po sa suporta. Tataruma Nature Sounds, salamat din po. At kabayan Jessie Lucas, kumusta po kayo? At sa lahat-lahat po na laging nariyan na nag-engage sa aking mga ginagawang reaksyon, maraming salamat po sa walang hanggang suporta ninyo sa amin, sa akin. So hanggang dito na muna. To God be the Lord.